Sasa, oras na para sa mga vitamins mo. Oh no! Ayokong inumin yung mapait na gamot ni Nanay. Aha, alam ko na. Magtatago ako sa garden. Sasa? Oh, nasa na yung batang yon? Sasa! Ayan, mukhang hindi naman ako makikita ni Nanay dito eh. Excuse me po, baka matapakan niyo po ako. Sino yung nagsasalita? Hala, ikaw ba yun? Hello po. Hello, munting halaman. Ako nga pala si Sasa. Hi, Sasa. Ako nga pala si Bea, the Green Beans. Buti na lang at narinig mo ko agad. Pasensya ka na ha. Matatangkad at malalaki kasi ang mga halamang nakapaligid sa'yo, kaya hindi kita agad napansin. Kung okay lang itanong, bakit mas maliit ka kumpara sa iba? Ah, yun ba? Pantay-pantay naman ang pag-aalaga sa amin dito sa garden. Nauna lang bigyan ng abonong organiko mga kapatid kong halaman, kaya sila lumaki at lumago. Abonong organiko? Abono? Di ba sa pera yun, Bea? Iba yun, Sasa. Ang abonong organiko ay tinatawag ding pataba sa lupa o fertilizer. Ah, pataba sa lupa. Teka, alam mo yung fertilizer? Para palang vitamins yan na pinapainom sa akin ni Nanay. Kailangan ko raw yun para tumangkad. Aba, parang ganyan din ang abonong organiko. Ang abonong organiko o organic fertilizer ay nakakatulong upang pagandahin ang kondisyon ng lupa. Nakakatulong din ito upang maging healthy ang pananim at maiwasan ang paggamit ng chemical fertilizer na may nakasasamang elements na maaaring makasira sa kondisyon ng lupa. Pero, saan nga ba gawa o galing ang abonong organiko? Una, maaaring galing to sa dumi ng mga hayop. Pangalawa, mga nabubulok, tuyo, o itinapong bahagi o balat ng gulay o prutas. Pangatlo, ang compost na binubuo ng pinaghalong dumi ng hayop at mga nabubulok na halaman. Iba't ibang uri man, lahat ng mga abonong organiko na to ay nakatutulong para pagandahin at i-activate ang mga nutrients na nasa lupa. Wow! Ang galing pala ng abonong organiko, no, Bea? Yung mga akala nating itatapon na lang tulad ng mga balat ng gulay, pwede pala nating magamit na pataba. Tama ka dyan, Sasa! Nabawasan na ang basura, nakatulong pa sa kapaligiran. Correct ka dyan! Sa susunod, sasabihan ko si Nanay na huwag itapon ang mga nabubulok na basura at gawing pataba sa halaman katulad nyo, Bea the Green Beans. Salamat, Sasa! Makatutulong yan para lumaki pa ako. Ay, teka. Paano nga pala magiging abonong organiko ang mga balat ng gulay at tuyong halaman? Ganito yan, Sasa. Isa sa pinakamadaling paraan sa paggawa ng abonong organiko ay ang liquid fertilizer, tulad ng fermented plant juice. Gawin niyo lang to. Una, kolektahin ang mga dahon, balat ng prutas, at mga pinagbalatan ng mga gulay. Ikalawa, hiwain ito ng maliliit. Ilagay sa isang planggana at haluan ng 1 kilo ng brown sugar. Ikatlo, takpan ng mixture at iwan to magdamag. Ikaapat, i-ferment ito mula sa 7 hanggang 15 araw. Ikalima, salain at ilipat sa bote ang fermented plant juice. Paghaluin sa spraying bottle ang 2 kutsarang fermented plant juice sa 1 litrong tubig at spray sa mga dahon ng halaman. Ayan, Bea. Buti na lang at may nakaredy na si Nanay na fermented plant juice. Salamat, Sasa. Talagang lalaki at lalako na ako dahil dito. Salamat din, Bea. Dahil sa'yo, naintindihan ko na
kung bakit mahalaga ang mga vitamins na pinapainom ni Nanay. Dahil din sa abonong organiko, natutuhan ko na ang mga tuyong halaman at balat ng gulay magagamit pa. Bawas basura na, tulong kapaligiran pa! Sasa, tara na't inumin mo na tong vitamins mo. Sa susunod ulit, Bea. Iinom muna ako ng vitamins ko. Paalam!